Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Nagulantang ang publiko matapos isiwalat ni Mayor Jing Kapil na isa siya sa mga nakikinabang sa mga kickback na kinakasangkutan ni Pangulong Kuting. Sa ginanap ng pagdinig na sa kamera, tahasang inamin ni Kapil ang kanyang pagpartisipasyon sa anomalyan ng pagngungupit ng pera mula sa kaban ng bayan. Ayon kay Mayor Kapil, matagal na niyang alam ang mailegal na transaksyon ng administrasyon ni Pangulong Ting. Matagal na itong pangyayari at aminado akong nakinabang ako sa sistema. Wikian ni Kapil habang tumatayo sa witness stand. Sa kanyang testimonya, inilahad ni Kapil kung paano nila sistematikong kinukupit ang pondo ng bayan. Ipinakita rin niya ang ilang dokumentong nagpapatunay ng mga illegal na transaksyon. Hindi ko na matiis ang konsensya ko. Kailangan malaman ng publiko ang katotohanan. Dagdag pa niya. Sa naturang pagdinig, tila ba ay nilaglag ni Mayor Kapil sa Pangulong Kuting. Marami ang nagulat sa kanyang mga revelasyon, lalo na't isa siya sa mga itinuturing na malapit na kaalyado ng Pangulo. Dahil dito, umani ng samut-saring reaksyon ng naging pahayag ni Kapil. Nagbigay naman ng pahayag ang isang congressman, isa sa mga miyembro ng komite na nag-iimbestiga sa anomalya. Napakalaki ng implikasyon ng mga pahayag ni Mayor Kapil. Kailangang masusing pag-alala ng investigasyon pa ang isyong ito, ani ng congressman na ito. Dahil sa mga pagbubunyag ni Kapil, inaasahang malalim pang pag-usisa ng Kamara sa isyong ito. Sa nasabing issue, marami ang nag-aabang kung ano ang magiging tugon ni Pangulong Kuting sa mga akusasyon laban sa kanya. Patuloy na sumusubaybay ang buong bansa sa pag-usad ng investigasyon at umaasang mamamayan na magwawagi ang katotohanan at hustisya sa kabila ng kontrobersyang ito. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan ay maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Mr. Pyra Lucas, the chairman ng UPAC or United Filipino Against Crime and Corruption. At siyempre, isa rin ako sa iniimbita doon. Ang problema lamang po ay kung hearing mamaya, malamang po na hindi kami makadalo kasi unang-una, wala pa ako natanggap na imbitasyon hanggang sa ngayon. So sana marinig ng committee ito na wala po silang napadalang imbitasyon sa akin. At kung mapanood nila itong aking live, titingnan nila dito, dito yung contact numbers ko, may cellphone number ako dyan, meron akong email address, pwede nila ko kontakin dyan, at ako'y humihingi ng pabor sa committee ni kagalang-galang na Dan Fernandez na bilib din ako sa kanya na bilang isang congressman ay bilib ako sa kanya sa kanyang trabaho na sana ay manalo siyang gobernador sa Laguna, na maunawaan niya sana na wala ko yung pinadala sa aking imbitasyon at hindi po sapat ang panahon para ako'y magkakaroon ng panahon para maipon ko ang aking mga preparasyon at makagawa po sana ako ng presentation sa House of Representatives. Kailangan makagawa ko ng presentation alang-alang po sa mamamayan na naghihintay sa akin. Ngayon ay tinawagan din ako ni Ms. Pyra Lucas na nakatanggap siya hapon na, gabi-gabi sa kanyang bahay ng imbitasyon. Pero hindi niya rin kaya may sakit din siya. Nagkataon. So ngayon, nagkasundo kami, nakiusap ako sa kanya kasi siya lamang ang pinadala ng nakatanggap ng sulat na padalhan niya ng mensahe ang committee ni Congressman Dan Fernandez at sasabihin na sa susunod na hearing na lang kami dadalo. Kung kailan man yun, hindi ko alam. So pagkatapos, pinasabihan ko sa kanya kung saan ako maimbita, ipadala lamang po sa aking email address. At yun ay sapat na para ako'y tatalima sa kung ano man inyong utos o pakiusap. Okay, let's now go to Kapil. Okay.
Kay Jing Kapil po, meron pong istorya na nangyari dyan na kung bakit siya nanalo nung nakarang halalan ay ganito po ang kanyang ginawa. Siya po ay noong bago mag 2022 election, ginamit niya po ang tinatawag na pundo sa mga sakuna, mga bagyo, mga lindol na 54 million na pinalabas niya. Pinalabas niya at hindi ko alam kung paano niya pinalabas, kung paano siya nagkaroon ng authority na ipalabas yun. At para gamitin sa kanyang kampanya noong 2022. Kaya po, luging-lugi po ang tinatawag na kalaban niya sa eleksyon. Bakit lugi? Kasi siya may ginagamit na pera at ang kanyang pera ay ginamit niya sa pangangampanya. So talo ang kanyang mga kaibigan. So anyway, yun lang aking masabi, no? So ito may ibubulgar ako dito. Iba pa to sa 5 million a month na topic sana mamaya sa hearing sa Kongreso. Tatanungin kami. Ako, si Miss Pyra Lucas ng Union of Filipino Against Crime and Corruption, chairman, na kung saan namin nakuha ang balita na tumatanggap ng 5 milyon kada buwan si Jing Kapil mula sa Pugo. At saan daw namin nakuha yung balita, yung impormasyon na nagkaroon siya, bumili siya ng 2 kundo. At nailabas ang kundo, tinanggi niya. So kaya, nagalit siya ata. Kaya kami pinatawag sa House of Representatives. So anyway, mamaya sana dapat ang hearing. Ngayon, ito ang dapat malaman ng kalaban ni Jing Kapil noon sa nakaraang eleksyon. Sinabi niya actually nanggaling ito sa tauhan mismo Jing Kapil sa Purak, Pampanga, na nagpalabas si Jing Kapil ng 54 million na pundo mula sa disaster funds at ginamit niya sa kanyang eleksyon. Walang kamalay-malay ang kanyang mga kalaban. Pinakialaman niya ang mga pundo niya para sa eleksyon pamilya. Sigurado pa binagbili ng boto. So biro mo pundo ng bayan para sa disaster. Pinalabas mo kunwari may disaster. Meron bang disaster summer sa Purak, Pampanga sa ganun? Ay, naku talaga, Jing Kapil ka. O ito ang message. Hindi ko pa kita sa inyo kung sino nagpadala ng message, ha? Kasi binigay sa akin to, tsaka kay Ma'am Pyra Lucas na sa isang kondisyon hindi namin ibubulgar ang kanilang pangalan. Sabi niya, 6 na buwan bago mag-eleksyon, bawal na yung magpalabas ng pundo, maggamit ng pundo para sa eleksyon. Pero ang ginawa ni Jing Kapil, mayroon siyang strong evidence. Sabi ng aming bubuwit, A1 bubuwit, na nilabas ni Jing Kapil ang 54 million na pundo ng disaster bago mag-eleksyon. At nasa kanya, yung aming source ay may litrato ng pinirmahan ni Jing Kapil ang papel para mailabas ang pera. So, ito ngayon, isa naman namang ebidensya para mapatunay na talagang totoo na tumatanggap ka na ikaw ay corrupt, Mr. Jing Kapil, di ba? Okay, so ganun pa man, ang isa lang masasabi natin dito ay sana magbago na si Kapil at mag-resign ka na. O, medyo natakot lang ito ng padala ng informasyon. Sabi niya kaso secure, hindi siya secure pag lumabas siya. Kasi may nakakaalam na nasa kanya yung file. Okay? Pero walang sisingaw. Sabi niya, kung sino man siya, hindi ko siya kilala sa ngayon kung ano talaga buong pangalan niya. Kinausap na po kasi siya daw. Okay. Anyway, hanggang dyan lang. Baka mabisto pa niya. Pasya kung ikibabanggitin po ko pang ibang mga detalye. So, yan po ang katotohanan sa likod ng ginagawa nito ni Jing Kapil. By the way, nais ko lang din i-share
na natanggap na ni Miss Heidi de la Cruz ang kaso ni Jing Capil na libel laban sa kanya. At pinapaasa ko siya na sa galing ko, ako na mag-prepare ng kanyang counter affidavit sa kanyang libel case na 4 na count na sinampa naman ni Mayor Jing Capil. Si Jing Capil po sa ngayon, katotohanan ng buhay, siya po ay isang bilyonaryo na. So bilyonaryo yung mayor na ito ngayon. Mula sa pagiging negosyante daw niya sa medical equipment noong bago siya naging kapitan at bago naging mayor, ay sa totoong kwento lamang ng buhay Mayor Jing Capil, iisa lamang sa sakyan mo. Ba't ngayon marami ka na? Meron ka pa mga sports car, Sportia, meron ka pang BMW, o meron ka pang luxury car na Land Cruiser na ginawa mong bulletproof. So mga iyan po, Mayor Jing Capil, you cannot escape the long arm of the law. Kasi kami po na mga citizen, kasama mga citizen sa Purak, marami na akong nakakausap na kami po magkakandak ng lifestyle check sa iyo. Hindi namin iasa ito sa mga DILG o sa ombudsman kasi pag nabigyan ng pera kasi mga yan, magbabagong utak, maraming itatagong mga detalye. Okay? So hanggang dyan na muna tayo ngayon. At nagandang umaga kay Dennis Das. Magparami po tayo para sa 2025 Senator Toto. O dapat ipakishare-share nyo itong aking pilitin ang inyong mga kamag-anak o kaibigan. Hindi pilitin, kundi kumbinsin na mag-subscribe at saka mag-like sa aking YouTube channel. At ito lamang po ang paraan para tayo mga makakampanya ng maayos. So, Janet, good morning. Magparami tayo. Sandali lang. Nag-live. Patapos na. So, tapos si Napoleon Tudina, ito lang pakiusap po sa inyo. Please, padamihan niyo ang kampanya na magkaroon ako ng maraming subscribers. Para naman, marami tayong kakampanya para sa akin. Ang pagiging senador ko po ay inyong kakapanalo. Kasi for the first time in history na makakita kayo ng senador na mayroong tapang, mayroong talino at tapat. Yan lang po, 3 lang po ang aking ilalaan para sa inyo. Third Engineer Doc Causing for Senator. Tapos si Ms. Pyra Lucas kalkalin ang kaso. Magsasampa na po tayo ng ihanda natin ang ating ebidensya, Ma'am Pyra, dyan sa United Filipino Against Crime and Corruption. Ang siyang mismo magsasampa ng request for lifestyle check at magbibigay na tayo ng mga ebidensya. Ang lahat ng kotse, ibibigay na natin. Lahat na yung kundo niya kasama na sa magiging lifestyle check at magsasampa tayo ng plunder case doon sa paggamit niya ng pundo na 54 million na para dapat sa mga sakuna na ginamit niya sa kanyang eleksyon nung nakaraan na 2022 elections. So Guest House Beach, Doc Attorney Engineer Toto, mabuhay ka for Senator. Support kami, all family, sa Recom ko, sa friend ko. Salamat po, i-recommenda nyo talaga. Dante Cabral, salute you, Senator Toto. There is no other way. Let me be clear kung bakit ako tumatakbo. Ilang ulit na po election sa Pilipinas, every time na may election, paulit-ulit ang mga binuboto, paulit-ulit ang mga nanalo. Pero paulit-ulit din ang mga batas na kamangmangan ang lumalabas. Bakit? Kasi unang-una, walang puso yung nananalo. So paano ka pa nakakakuha ng batas na para sa mamamayan? Pangalawa, walang isip ang mga kulang sa ikaisipan ang mga nananalo. Kaya hindi ka maka-expect ng magandang batas. Sample lang. Ginawa nila ni Tito Soto na batas, yung cybercrime law. Nagkagulo-gulo ngayon. Bakit nagkagulo-gulo? Hindi malalaman ng mga abogado at kahit korte mismo naguguluhan kung aling korte ang may jurisdiction para sa bawat kaso sa cybercrime. Example, libel. Cyber libel. Saan mo isasampa ang kasong libel? Halimbawa, sinirang puri ka. Nakalagay po sa dating batas, sa lumang libel law na sa ilalim ng Revised Penal Code na 3 ang pagpipilian mo na korte kung saan mo sasampa yung criminal libel case o civil libel case. Number 1,
kung siya ay public officer doon sa RTC ng probinsya o lalawigan o syudad kung saan makikita kung saan siya nag-oopisina. Pangalawa, kung siya ay pribadong tao, ay doon sa RTC ng lalawigan o ng lungsod kung saan siya nakatira. Pangatlo, pwede mo piliin kung saan ang aktual na inimprinta yung newspaper o pinablish, first published. Ang rule is first published, hindi second published. Okay? So ngayon, dahil cybercrime law, nagsagawa ang cybercrime law na ginawa nila ni Tito Soto sa Section 21 na nagsasabi, walang sinabi ko ng RTC. Ang sinabi lang, ang kaso ay pwedeng hatulan at lilitisin sa Pilipinas kung, number one, sa Pilipinas makikita ang ginamit na mga device. Number two, kung sa Pilipinas makikita yung isang elemento ng krimen. Kahit isa lang. Number three, kung sa Pilipinas nangyari yung danyos o damage. Wala, malabo. Wala hindi sinabi ko anong RTC ba? Although alam naman doon kung sa RTC lang. Pero sinabi kung saan RTC, Manila ba, Quezon City? All right. Paano natin didesisyonan kung saan ang venue, kung saan mo isasampa ang kaso? Halimbawa, si Maharlika, tumira siya sa California. Sa sampa ng kaso, tinira halimbawa si Anthony Taberna. Ang ginawa ni Anthony Taberna sa dami-dami ng korte sa buong Pilipinas, may mula Manila, Quezon City, may Manila, may Pasay City, kung hanggang saan, bakit doon siya nagsampa sa Angeles City? Dapat, rule of primacy, yung Manila Court, dapat doon ko nagsampa, hindi dyan sa ano. Pangalawa, ang hindi alam natin kung ang binabasya natin ni Anthony Taberna kung saan siya nakatira. Sabi sabihin, sinasample ko lang yan na malabo talaga. Kaya yung kaso ni Anthony Taberna, malabo yan mananalo. Maliban sa merito, kung may merito man o wala, malabo yung mananalo dahil sa question kung saan ang jurisdiction. Kasi kung walang jurisdiction, hindi pwede magdidesisyon ang korte. Next na mga matinding mga walang kwentang batas na ginawa ng mga senador at mga congressmen ay tinatag na good conduct time allowance law. Hindi nila nilagay sa kanilang batas na bawal ang mga heinous crimes na bigyan ng pabuya sa tinatag na good conduct times allowance para mababawasan ang kanilang kulong. Dahil hindi nalagay, pinalaya nila ni Paildon at saka ni Bato, yung nakakulong noon si Mayor Sanchez, dami-dami lang pinalaya. And in fairness to them, ang aking stand doon sa batas na yun, in the absence of a clear statement, then there is such a thing as doubt. If there is doubt, it is always the principle of criminal law anywhere in the world that doubt is always resolved in favor of the accused. Ang tawag namin sa Latin yan ay in dubio pro reo, in doubt for the accused. So iyan po mga klase, mga batas na ginawa na alanganin. Ang dami-daming alanganin. Because of that, kagaya nito, yung batas sa yung paghati ng Maguindanao sa Del Sur at sa Del Norte, nakalagay sa Section 50 nila na sakasakali kung sino manalo sa election ng May 2022 ay siyang upo, kung sino manalong vice governor ay siyang upo na gobernador ng Maguindanao del Norte. Budget, mali. Dapat hindi tinagay ang 2022 na election. Ibig sabihin, sinasample ko lamang sa inyo mga batas na kulang-kulang na ginawa, nagkukunwari na makatao sila. Ang problema, mga tao, makatotoo ba kayo? Next, may utak ba kayo para gumawa ng maayos na batas? O next, ano ba kayo? Yung karakter ninyo, ano ba yun? For self-interest o magnanakaw ang utak nyo? Ganun lamang po ang akin dyan. So, well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react.
Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at ishare ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.